Hinamak na manugang. Kabanata 901 sinusundan sila ni Helena sa pamilya Dixon ngayon. Nais niyang makahanap ng pagkakataon na kumilos ng nakakaawa kay Dixon Shendlan o Dixon Oldmaster at umiyak ng malakas. Sa oras na yun, marahil ay lamambat ang puso ni Dixon Oldmaster. Para sa kapakanan ng kanyang anak na buntis sa apo ng Dixon family, hahayaan niyang bumalik si Alex Dixon sa pamilya. Bilang kanyang biyenan, natural na humingi siya ng ilang daang milyong yuan bilang isang regalo sa kasal. Marahil, kapag bumalik si Alex Dixon sa clan sa darating, Dix siya ng kaunting pag-aari. Hindi ba't sa kanya na lang ang pera, Helena? Para naman kay third young master na si Dixon Huaiyan, walang ibang pagpipilian si Helena, mangganganak na ang kanyang anak kaya hindi na lang niya hinayaan ang kanyang anak na alagaan ang bata at pakasalan si Dixon Huaiyan. Ang Golden Jade Garden ay isa sa mga resting villa ng Dixon clan. Nang huminto ang sasakyan sa entrance ng courtyard, nakatulala pa rin sina Jane Lewis at Helena. Talagang hindi nila inaasahan na ang pinakaordinaryong ari-arian sa ilalim ng pangalan ng Dixon family ay magiging sobrang maluho. Ang Marangyang Manor ay parang isang napakagandang zoo-style na hardin. Sa pasukan ay nakatayo ang dalawang hanay ng mga miyembro ng espesyal na puwersa ng pamilya Dixon na nakasuot ng itim na uniforme ng labanan, puno ng sigla. Si Sung Yulua naman ay nakasuot ng itim na suit, naka-white shirt siya na may bow tie. Tumayo siya nang nakababa ang mga kamay at naghintay sa pasukan. Ang kapitan ng mga bantay ng pamilya Dixon, si Wu, ay tumabi sa kanya sa parehong magalang na posture. Nang huminto ang sasakyan, agad na humakbang si Sung Yulua at siya mismo ang nagbukas ng pinto. Pagkatapos, yumuko siya ng 90 degrees at binati siya. Bumaba si Alex Dixon sa kotse, agad na pinangunahan ni Wu ang dalawang hanay ng mga miyembro ng club at yumuko para batiin ni Alex Dixon. Hello, young Master Dixon, ang uniporming boses na ito ay natakot kay Helena, napapababa na sana sa sasakyan, at nanginginig ang buong katawan at halos mahulog sa lupa. Kung hindi dahil sa pag-alalay sa kanya ni Jane Lewis, nakatungtong na siya sa ere at nahulog sa sasakyan, na nagpakatanga sa kanyang sarili. Tumango si Alex Dixon na parang walang nangyari, no need to be so formal, get up. Pagkatapos niyang magsalita, si Wu at ang iba ay naglakas loob na tumayo, muli silang tumayo sa dalawang hanay. Sinamahan ni Sung Yulua si Alex Dixon at pumasok sa pinto. Inalalayan ni Helena si Jane Lewis at pumasok sa pinto habang naiinggit ang tingin sa paligid. Sobrang nakakaloka, ito ang pamilya ni Yan Xia, ang mayamang hangin ng Dixon clan. Isang pakiramdam lang sa pinto ang naging dahilan ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Galing, nakakabilib. Namula ang mga mata ni Helena sa inggit. Bagamat siya ay nakatira sa isang malaking villa, ito ay walang halaga kumpara sa marangyang bahay na ito ni Dixon. Naiinggit siyang tumingin sa paligid at hinayla si Jane Lewis. Anak, mula ngayon, si Alex Dixon na ang magmamana ng ari-arian ng pamilya ng Dixon family. Lilipat tayo sa malaking asyenda na ito. Mom, this is not Alex's property. Nabigla at natakot din si Jane Lewis nang makita ito. Bamulong siya kay Helena. Kapag nakita natin si Dixon Oldmaster mamaya, dapat tayong mag-ingat sa ating mga salita at kilo, dapat nating hintayin at tingnan muna ang sitwasyon. Alam ko, hindi inisip ni Helena na malaking bagay yun at nagpasya siya sa kanyang puso, nang makita niya si Dixon Oldmaster mamaya, kung may pagkakataon, kailangan niyang bigyan siya ng ilang regalo sa kasal o kung ano. Pagdaan sa isang garden, may katamtamang laki sa mga gusali na may berdeng tiles at puting pader sa harapan. Si Dixon Shendlan ay nakasuot pa rin ng isang mahusay na itim na suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang bun at matalim ang kanyang mga mata. Tinulak niya ang isang wheelchair at tumayo sa gitna ng bulwagan. Sa wheelchair ay nakaupo ang isang payat na matandang nasa edad 70 na nakasuot ng berdeng robe. Nang makita ng matanda na pumasok si Alex Dixon, kumislap ang kanyang mga mata sa pananabik at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Lolo, hindi na napigilan ni Alex Dixon, lumakad siya pasulong at hinawakan ang kamay ng matandang master ni Dixon. Ito ang kanyang lolo na pinakamamahal sa kanya noong bata pa siya. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, at ang kanyang lolo ay nagpapagaling sa ibang bansa, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita siya.
Ngayong sa wakas ay nagkita na muli ang lolo at apo, hindi mapigilan ni Alex Dixon ang pananabik sa kanyang puso, nanginginig na hinawakan niya ang kamay ng lolo. Good, Alex, lumaki ka na, bahagyang nanginginig ang katawan ni Dixon Old Master. Ginamit niya ang payat niyang kamay para hawakan ng mahigpit ang kamay ni Alex Dixon, na parabang natatakot siyang umalis si Alex Dixon kapag bumitaw siya. Ang kanyang ekspresyon ay nabalisa, at hindi siya makapagsalita ng malinaw. Napaluhod si Alex Dixon sa harap ng matandang master ni Dixon. Lolo, bigo ang apo mo na magsagawa ng filial piety sa harap mo. All these years, nagdusa ka sa ibang bansa. It is my old bones that have delayed you. Napuno ng luha ang mata ng matandang master ni Dixon at nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Kung hindi dahil sa sakit ko, matagal nang nasa kamay mo ang Dixon clan, paano ito nagkapira-piraso ng ganito? Kumunat ang noo ni Alex Dixon, naririnig niya ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita, inangat niya ang ulo niya at tumingin kay tita. Sa oras na ito, sinabi ni Dixon Shendla na nakatayo sa likod ng matandang master, Alex, alam din ng matandang master ang tungkol sa Lins Corporation, si Dixon Yulong ay nasuhulan ng maraming shareholders at bumili ng maraming share, siya at ang kanyang mga katulong ay sumali rin sa Lins. Tumingin siya kay Dixon Old Master habang nagsasalita. Pero hindi mahalaga. Hanggat kasama ako sa grupo ni Dixon balang araw, imposibleng takpan ni Dixon Yulong ang langit gamit ang isang kamay. Nagkatinginan sina Alex Dixon at Dixon Shendlan. Bakas sa mga mata ng titahiyan niya ang pagkabalisa. Natatakot na siya sa isang bagay ay hindi kasing simple ng sinabi ng kanyang titahiyan. Sa kasalukuyan, medyo maayos na ang kalagayan ng kanyang lolo, ayaw ng kanyang maliit na tiyahin na mag-alala ang Old Master para maiwasang maapektuhan ang kanyang kalagayan, kaya iniwasan niya ang seryosong issue. Matapos makilala ni Alex Dixon ang kanyang lolo, tumayo siya at naisip ang ipakilala si Jane Lewes. Tumalikod siya at hinayla ang kamay ni Jane Lewes at nakangiting sinabi, Lolo, ako po ito, asawa Jane Lewes. Ikaw dapat si Jane. Dama po ang tingin ng matandang master ni Dixon sa tiyan ni Jane Lewes at ang kanyang ekspresyon ay mapagmahal. Narinig ko na kay Shendla na isa kang mabuting babae at marami kang natulungan kay Alex, naging mahirap sa iyo. Kinabahan si Jane Lewes, ngunit nang makita niya ang mabait na mukha ng matandang master ni Dixon, medyo lumuwag siya at nakangiting sinabi, hindi ito mahirap, bilang asawa ni Alex, lahat ng ginagawa ko ay dapat kong gawin. Umiti si Alex Dixon at sinabing, Lolo, 8 buwan nang buntis si Jane at manggananak na. Kung gayon, magkakaroon muli ng karagdagang mga anak ang pamilya Dixon. Pulang-pula ang mukha ng matandang master ni Dixon at tila mas gumanda ang kanyang espiritu. Tuwang-tuwa siyang tumango at biglang may naalala. Mabilis niyang inutusan ang kanyang katulong na magdala ng isang kahon ng sandalwood. Nang makita niya itong sandalwood box ay biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Alex Dixon habang nakatitig dito ng malapitan. Nagulat din si Dixon Shendlan, Old Master, hindi ba token ito na ipinamana mula sa mga ninuno ng Dixon family hanggang sa panganay na manugang? Sa oras na ito, personal na binuksan ni Dixon Old Master ang kahon. Sa loob ay isang transparent at may kintab na jade bracelet, ngunit hindi ito madilim na berde, ngunit isang kulay lila. May mga malabong ulap na umaagos sa jade bracelet, na sumasalamin sa liwanag na parang ito ay buhay. Jane, walang meeting gift si Lolo, para sa iyo ang bracelet na ito. Sana ay mabuhay kayo ni Alex ng maayos at harapin ang lahat ng magkasama. Isinuot ni Dixon Old Master ang bracelet sa mga kamay ni Jane Lewes. Ngumiti si Dixon Shendlan at sinabing, Jane, mukhang gusto mo talaga ng matandang master. Ang Pulse Heiress na ito ay ipinasa sa Dixon clan sa loob ng mahigit 500 taon. Ginawa ito mula sa purple jade embryo ng spirit vein sa ilalim ng ang karagatan ay iisa lamang. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Helena, ang bracelet na ito ay hindi 10 milyon, tama, sa tabi niya. Ngumiti si Song Yulua at sinabing, 10 milyon, natatakot ako na hindi ka makabili ng kahit isang maliit na piraso ng purple jade embryo, ito ay hindi mabibili at hindi mabibili. Nagulat si Jane Lewes at mabilis na tumanggi, masyadong mahal ang bracelet na ito, hindi ko matanggap. Kabanata 902 gusto niyang itulak ito pabalik, ngunit sinalo ito ni Alex Dixon para sa kanya.
inilagay niya ang pulse heiress sa kanyang palso at nakangiting sinabi, "Asawa, kunin mo lang, ang pulse heiress na ito ay ipinasa sa panganay na manugang ng Dixon clan, at ito ay relic din ng aking ina, sa iyo." Ibig sabihin ay kinilala ka niya, bilang asawa ng Dixon family. Noong una, medyo kinakabahan pa si Alex Dixon, iniisip kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang lolo. Noon, para pakasalan si Jane Lewis, diretso niyang inihayag na pinutol na niya ang lahat ng relasyon sa pamilya Dixon. Nang marinig ng matandang master ang balita mula sa ibang bansa, nagalit siya, at lumala ang kanyang kalagayan. Sa daan, nakaisip siya ng hindi mabilang na mga dahilan at handa siyang humingi ng tawad sa kanyang lolo at hayaang makapasok si Jane Lewis sa pamilya Dixon ng hayagan. Ngunit hindi niya inaasahan na matutuwa ang matandang master na ibigay ang pulse heiress kay Jane Lewis kapag nakita niyang buntis ito. Ang pulse heiress na ito ay hindi karaniwan, ito ang pamantayan ng may bahay ng Dixon clan. Nangangahulugan din ito na inaprubahan ng matandang master ni Dixon si Jane Lewis. Nais din ito kay Alex Dixon na makapasok ang kanyang asawa sa Dixon family ng may dignidad. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Jane Lewis. Tiningnan niya ang purple jade bracelet sa kanyang palso at nakaramdam siya ng pananabik. Mula nang ikasal siya kay Alex Dixon, hindi na niya nakita ang kanyang mga in-laws. Ngayon, masasabing nakilala na ng pangit na asawa ang kanyang mga biyenan. Si Helena, na nakatayo sa gilid, ay mabilis na naglakad pasulong at nakangiting sinabi, "Old master, give the bracelet to my daughter. Gusto mo bang magbigay ng mga pulang pakete? Sa tingin ko kahit isang mayamang pamilya ay magbibigay sa kanilang asawa ng 10 ng milyon-milyong pulang pakete." Pagkatapos niyang magsalita, napansin siya ng matandang master ni Dixon at nagtatakang nagtanong, "Ikaw?" Sinabi ni Alex Dixon, "Ito ang aking biyenan." "Oh, so it's my in-laws." Tuma-NGO si Dixon old master at pinaikit ang mga mata para lakihan si Helena. Nahihilo na si Helena sa nanginginig ng jade bracelet at naiinip na sinabi, "Old master, what do you mean?" Tanong ni Dixon old master, "Ibig mong sabihin bumalik na si Alex sa Dixon family, dahil bumalik siya, hindi ba dapat bigyan siya ng ilang ari-arian?" Ang kanyang mga salita ay labis na nakakagulat na ang lahat sa looban ay natigilan. Hindi pa nila nakita ang isang walang hiyang biyenan. Iyon isang beses na nagkita sila, at humingi siya ng pera. Natigilan din ang matandang master ni Dixon, hindi na siya bumalik sa kanyang katinoan. Wala pa siyang nakilalang matandang babae na tulad ni Helena. Si Jane Lewis, sa kabilang banda, ay labis na napahiya. Nais niyang maghukay ng butas at magtago sa ilalim ng lupa. Hinayla niya si Helena at sinabing, "Ma, dun ka muna sa gilid, kung may sasabihin ka, mamaya na tayo mag-usap." Hinayla ni Jane Lewis habang tuloy-tuloy na nakatingin kay Helena. Pero paanong si Helena ay nakikinig sa kanya at nakipagkamay? Tumapit siya na puno ng laway ang mukha, "Old master, Alex Dixon has expelled from the family all these years. He has always lived in my house. I treat Alex very well. I can't bear to hit him, at hindi, kaya ko siyang pag-alitan na parang sarili mong anak, at hindi mo siya pinayagang gumawa ng gawaing bahay anuman ang mga kontribusyon, ngunit siya ay dapat gumawa ng maraming pagsisikap." Nang matapos siyang magsalita, ginamit ni Dixon Shendlan ang kanyang kamay upang suportahan ang kanyang noo at patuloy na umiling. Hindi rin nakaimik si Alex Dixon, ang matandang hag na ito. Siya ay nakahiga lamang sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Ang kanyang kakayahan sa pag-arte ay maaaring manalo ng isang Oscar. Pulang-pula ang mukha ni Jane Lewis, nais niyang hilain ang kanyang biolohikal na ina. Nagsisi siya ngayon na hindi siya naging malambot ang puso at dinala si Helena sa harap ng matandang master ni Dixon. Bumalik din sa katinoan si Dixon old master at tumingin kay Helena na naranasan ang nakasimangot. Hindi rin niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong ina si Jane Lewis. Gayunpaman, sa huli, sila ay magkamag-anak. Ayaw bigyan ng matandang master ni Dixon ang mukha ni Helena at sinabing, "Sa totoo lang, ang bahay na ito ay orihinal na pag-aari ni Alex. Kung gusto mong lumipat, maaari kang lumipat anumang oras, ngunit." Ang galing, bago pa matapos magsalita si Helena ay napatalon siya sa tuwa at tuwang-tuwa na sumigaw, "Anak, bumalik na tayo at mag-impake, papasok tayo bukas." Habang nagsasalita siya, lumingon siya at ngumiti kay Dixon old master, "Kailan ka lilipat? Huwag mong sirain ang bahay ko,
pupunta ako bukas at ilipat ang bahay na ito sa pangalan ko. Hindi na nakatiis si Dixon Shendlan at pumunta sa harap para sumigaw, Helena, tapos ka na ba? Ngayon ang matandang master ay nakatira sa bahay at nagpapahinga. Wala kang karapatang hilingin sa sinumang umalis, hindi ba? Ano, hindi mo ba narinig? Sinabi lang ng matandang master na ibinigay niya ang bahay sa akin, umasa si Helena sa biyenan at walang dapat ikatakot. Sa anumang kaso, pakiramdam niya ay madaling kausap ang matandang master ni Dixon at agad na naging mayabang muli. Saway ni Dixon Shendlan na may malungkot na mukha, kung magsasalita ka pa, kukuha ako kaagad ng maglalabas sa iyo at hindi mo na iniisip na tumuntong sa kabilang patio, hindi na ibibigay sa iyo ang bahay na ito, huwag mong isipin na dagdagan pa ito ng ibang pangalan, ngayong buhay. Umaasa ang Dixon family mo sa big family business mo. Binubuli mo ang isang matandang hag na katulad ko, di ba? Nang marinig ito ni Helena ay agad siyang sumigaw ng paulit-ulit, Old Master, hindi kayang mangbuli ng mga ganito ang Dixon family mo, sabi mo babawiin mo ang bahay para sa akin, this was a shameless act, Jane, let's go, dahil ayaw mong ibigay sa akin ang bahay, maaari kang bumalik at hiwa-hiwalayan mo si Alex. Pagkatapos niyang magsalita, umupo siya sa lupa at nagsimulang magsaboy ng tubig. Tinapaktapit niya ang lupa at nagkunwaring umuungol. Ang Dixon family ay binubuli ako, hindi nila ako gustong bigyan ng pera, at gusto pa nilang pakasalan ang aking anak na babae, ito ay lubos na hindi patas. Natigilan ang matandang master ni Dixon, hindi man lang siya nakapagsalita, napahawak siya sa dibdib niya at napabuntong hininga. Helena, hindi na nakatiis si Alex Dixon, humakbang siya at hinawakan ang kwelyo ni Helena. Sigaw niya sa matigas na boses, I'm warning you, may sakit pa si Lolo at kailangan ng magpahinga, kung gagawa ka ulit ng eksena, hindi kita mapapatawad. Nagulat si Helena, ngunit dahil sa presensya ng matandang master ni Dixon, hindi siya natakot, nagpupumiglas siya habang sumisigaw, Old Master, why don't you care? Ganito pala ang turo ng pamilya ng Dixon family mo, binubuli nila ang mga matatanda at binubugbog pa ang biyenan nila. Ang mga nakapaligid na miyembro ng Dixon clan ay may kumpletong mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, tiningnan nila si Helena at Jane Lewis nang may pang-aalipusta at itinuro ang kanilang mga daliri sa kanila. What's going on? Nakahanap talaga si Alex ng shrew para maging biyenan niya. Kung may nanay, dapat may anak na babae. I think Jane Lewis must be the same. Paano nakapasok ang ganitong klaseng babae sa Dixon family natin? Imposibleng magkaroon ng ganyang asawa ang Dixon family natin, napakababa niya. Nay, itigil mo na ang panggugulo, labis na napahiya si Jane Lewis habang sumisigaw siya ng malakas. Hindi nakinig si Helena at gusto lang niyang gumawa ng malaking kaguluhan, anyway, itinuon na niya ang kanyang mga mata sa bahay na ito at napagpasyahan niyang kunin ang bahay kahit na ano. Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay nagdilim ang kanyang paningin at muntik na siyang mawalan ng malay. Kung hindi dahil sa mabilis na reaksyon ni Dixon Shendlan sa gilid, bumagsak na sana siya sa lupa. Nang makitang galit na galit ang kanyang asawa, lumabas ang mga ugat sa noo ni Alex Dixon. Kung sa ibang pagkakataon, pinahintulutan niya si Helena na mag-tantrum ng ganito. Pero ngayon, nasa harap na ito ng kanyang lolo, higit pa rito, maraming miyembro ng Dixon clan ang naroroon, ang kanyang mga aksyon ay ganap na nakakahiya para sa asawa na si Jane Lewis. Higit pa rito, ang kanyang lolo ay kailangang magpagaling, at hindi niya kayang makinig sa ganitong uri ng kaguluhan. Hinawakan niya ang kwelyo ni Helena at itinulak ito ng malakas sa lupa. Bumagsak si Helena sa lupa at napasigaw sa sakit. Inalalayan ni Dixon Shendlan si Jane Lewis na maupo sa upuan upang magpahinga at marahas na sumigaw. May lumapit at habulin si Helena palabas ng bahay at huwag siyang papasukin. Pagkatapos niyang magbigay ng utos, 4 hanggang 5 malalakas na lalaki ang sumugod kay Helena. Kabanata 903. Nang makita ni Helena na nawalan na siya ng kontrol, agad siyang natakot. Nakita na lang niya na madaling kausap ang matandang master ni Dixon at gustong gumawa ng kaguluhan sa bahay. Hindi niya inaasahan na talagang walang pakialam si Dixon Shendlan sa kanyang pagkakakilanlan at pinalayas lang siya. Hindi ako aalis, Jane, maaari mo bang tulungan si nanay na magsabi ng ilang salita? Buong lakas na nagpupumiglas si Helena at sumigaw sa taas ng kanyang mga baga. Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay namutla ang kanyang magandang mukha at hindi na siya nakahinga.
Agad na naglakad si Alex Dixon at idiniin ang ilang acupuncture point sa kanyang katawan, tanghali lamang ay tinulungan niya ang kanyang asawa na kumalma at pinigilan ang fetus sa paggalaw. Lumingon siya at sumigaw, "Itapon mo sa akin si Helena." Biglang may sumigaw mula sa likuran. Biglang bumagsak ang katawan ng matandang master ni Dixon, bigla siyang napaupo sa wheelchair at bumubula ang bibig, namilog ang mga mata niya at nanginginig ang katawan na parang nakuryente. Matanda master, nagulat si Dixon Shendlan at agad na iniwan si Helena. Tumakbo siya sa matandang master ni Dixon sa 2 o 3 hakbang at sinabing, "May tao, dalhin mo kaagad ang gamot." Lolo, naduraj ang puso ni Alex Dixon at naging sobrang lamig ng mukha niya. Napabuntong hininga din si Jane Lewis at mabilis na sinabi, "Alex, ayos lang ako, puntahan mo muna si Lolo." Sa sandaling ito, may ilang mga doktor na sumugod. Ang isa sa mga doktor na may blonde na buhok at asul na mga mata ay naglabas ng isang hyringilya at mabilis na itinurok ito sa braso ni Dixon Old Master. Pagkatapos ng injection, si Dixon Old Master, na kanina pa nanginginig, humiga siya sa upuan at tumabi. Sa sobrang takot ni Helena ay napayuko siya sa lupa at buong lakas na umiling, "Wala itong kinalaman sa akin, ang matandang ito ang nagkasakit, hindi ko man lang siya ginalaw." "Ialis mo si Helena," sigaw ni Alex Dixon. Agad na sumugod ang ilang katulong at hinawakan ang kwelyo ni Helena na parang agila na humahawak ng manok, diretsong hinayla palabas ng pinto. Hindi na ito napigilan ni Jane Lewis, punong-puno ng luha ang kanyang mga mata, na sana ay hamukay siya ng butas dito. Hindi niya inasahan ang kanyang biolohikal na ina ay gagawa ng ganoong kalaking gulo na nagpasakit kay Dixon Old Master. Kung may nangyari kay Dixon Old Master, paano niya makikita ang pamilya ni Alex Dixon? Nang makita ang malungkot na mukha ni Jane Lewis, inaliw siya ni Alex Dixon. "Asawa, ayos na si Lolo. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito." "Okay na ba talaga si Old Master ngayon?" maluha-luha na tanong ni Jane Lewis. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Dixon Shendlan at lumakad ng may seryosong mukha. "Okay na si Old Master. Binigyan siya ng sedative ng doktor, magiging maayos din siya pagkatapos niyang bumalik sa kanyang kwarto para matulog sandali." Tinanong ni Jane Lewis, anong uri ng sakit ang dinaranas ni Lolo? Ito. Ang mga kilay ni Dixon Shendlan ay mahigpit na nagsalubong at isang bakas ng wakas ang sumilay sa kanyang mga mata. May gusto siyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili niya. "Munting tita, pumunta ako para makita si Lolo." Kumunat ang noo ni Alex Dixon at naglakad pasulong upang kunin ang pulso ng matandang master. Nasa pulso lang ni Dixon Old Master ang kanyang kamay nang biglang dumilim ang kanyang mukha. Kakaiba, ang pulso ng matandang master ni Dixon ay napakabagal, tulad ng isang lampara na naubusan ng langis. Bukod dito, magaan ang kanyang pulso, parang walang timbang, na para bang malapit na siyang mamatay. Kakaibang bakas ng malakas na pulso ang nakasabit dito, ngunit para itong string ng saranggola na gumuho, na parang anumang oras ay masisira. Binitawan ni Alex Dixon ang kanyang kamay at itinaas ang kanyang ulo na may taimtim na ekspresyon, "Little tita, I'm afraid na walang sakit si Lolo ha." Hindi ko pa rin mate at tago ito sa iyo. Umiling si Dixon Shendlan na may mapait na ngiti. "Pinaplano ko noong una na mag-imbita ng ilang mga eksperto upang tingnan, ngunit ngayon ay tila mas malala ang kondisyon ng matandang master." Sa oras na ito, nagtatakang nagtanong si Jane Lewis, "Bakit, hindi ba nagkasakit si Lolo?" Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Dixon Shendlan at itinaas ang kanyang ulo para senadoryasan ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang roba na nakatayo sa likod ng matandang master ni Dixon, Master Aquan, mangyaring pumunta at sabihin sa kanila ang sitwasyon. Tumingin si Alex Dixon at nagtanong, "Ikaw ay Feng Shui Naval Fleet, tama ba?" Tulad ng inaasahan kay Young Master Dixon, masasabi niya ang aking trabaho sa isang tingin lang. Magalang na lumakad ang lalaking nakasuot ng mahabang roba at sinabing, "Young Master Dixon, ako si Aquan ng Tainan Country. 2 taon na ang nakalipas, Miss Dixon, inimbitahan ako ni Shendlan dito." "Aquan," agad namang napatingala si Jane Lewis. Maraming beses na niyang narinig ang tungkol sa mga ginawa ni Master Aquan sa telebisyon at sa media. Ito ang sikat na Feng Shui Master ng South Taipei. Ang kanyang reputasyon ay mas mataas pa kaysa sa Crimson Dragon King, kaya lang,
Karaniwan siyang nananatiling low profile at biglang nawala ng 2 taon na ang nakakaraan, kaya naman unti-unti siyang nawala sa media. Hindi niya inaasahan na si Aquan ay magiging profesional na Wind Naval Fleet ng matandang master ni Dixon. Lalong nagulat si Jane Lewis, ano ang kinalaman ng sakit ng matandang master kay Master Feng Shui. Gayunpaman, mas kalmado si Alex Dixon, tuma-NGO siya at sinabing, Master Aquan, nahulog ba ang lolo ko sa isang uri ng masamang mahika? Maganda ang paningin ni Young Master Dixon, napangiti si Aquan ng mapait, na biktima talaga si Old Master ng Soul Seizing Technique, kaya pala lagi siyang baliw at nagwawala, noong kinuha ko ang aking mag-ama. Alam kong isa sa kanyang kaluluwa at kaluluwa ang kinuha, paraan upang gamutin ito ng gamot. Ano? Napatakip agad ng bibig si Jane Lewis sa gulat, Hobby, is this an evil technique? Lumingon si Alex Dixon at nagpaliwanag sa kanya, more or less. Malamig ang ekspresyon niya, talaga. Gaya nga ng nahulaan niya, ang kanyang lolo ay ginamit ng masamang tao, isang kaluluwa at kaluluwang ninakaw. Ang taong maaaring gumamit ng soul seizing technique ay hindi isang ordinaryong warlock, ang kanyang cultivation ay nasa golden core stage man lang. Sino lang ang naglagay ng ganoong kabagsik na art sa kanyang lolo? Nag-isip sandali si Alex Dixon at itinaas ang kanyang ulo para tanungin si Dixon Shenlan, munting tiya, bakit nawala ng malay si lolo? Ano ang nangyari? Ito, saglit na nag-isip si Dixon Shenlan at sinabing, nag-imbestiga na rin ako, nagpunta si Old Master sa Chuzhou maraming taon na ang nakalilipas, walang nakakaalam kung ano ang eksaktong ginawa niya, alam ko lang, ay hindi nagtagal bumalik ang matandang master mula sa Chu Province, naging ganito siya. Chu Province, agad na lumiit ang mga pupils ni Alex Dixon. Hindi ba yun ang lugar kung saan matatagpuan ang Azure Sky Realm? Ang Azure Sky Realm ay matatagpuan sa isang bundok sa Chu Province na nakahiwalay sa mundo. Hindi kaya alam din ng matandang master ang tungkol sa Azure Sky Realm. Habang si Alex Dixon ay malalim ang iniisip, isang malalim na boses ang biglang nagmula sa labas ng pinto. This is rare. Napakaraming tao ng Dixon family ang nagtitipon. May pinag-uusapan ba? Agad kumilos si Dixon Shenla na parang kaharap niya ang isang malaking kaaway nang marinig niya ang boses na ito. Lumingon siya at malamig na sinabi, anong ginagawa mo dito? Nanlamig din ang mukha ni Alex Dixon, itinaas niya ang ulo niya at tumingin sa ibabaw. Nakita niya ang isang matangkad at matipunong nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakasuot ng bakal na kulay abong suit na nakatayo sa pintuan, mukha siyang nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig hanggang buto at napakalalim. Si Dixon Yulong iyon. Sa likod niya ay 4 o 5 bodyguard, na lahat ay mga eksperto na may napakataas na antas ng cultivation. Siyempre bumalik ako para makita si tatay, sabi ni Dixon Yulong habang naglalakad papasok na may nakaka-relax at komportableng mga hakbang. Nilampasan siya ng tingin ni Dixon Shenlan at malamig siyang sumigaw papunta sa labas, nasaan ang bodyguard, ano ba talaga ang nangyari, pinapasok niya ang mga tagalabas. Ibig mong sabihin yung mga walang kwenta sa labas, ngumiti si Dixon Yulong at naglabas ng puting panyo para panasan ang kanyang mga kamay, inihagis niya ito sa lupa at sinabing, ilang dekada na talaga akong hindi bumabalik sa Dixon family, palala ng palala ang mga bodyguard ng Dixon family, sa isang kisap mata, lahat sila ay napatay ng aking mga katulong. Nanginginig si Dixon Shenlan at matalim na tinitigan si Dixon Yulong. Ang mga bantay sa labas ng courtyard ay pawang mga elite na gwardya ng Dixon clan, lahat sila ay bihasa sa martial arts. Talagang pinatumba sila ng mga kampa ni Dixon Yulong nang walang ingay, itinaas ni Dixon Yulong ang kanyang ulo at sinulyapan si Dixon Old Master. He said half-mockingly, ano, Old Master is about to die, kung gagawa ako ng will, paano ako, ang panganay na anak, hindi makakasama, sa isang pangungusap, galit na galit siya. Dixon Yulong, magaling si Old Master. Kung maglakas loob kang magmura ulit, umalis ka na dito. Kabanata 904 hindi naman nagalit si Dixon Yulong, ngumiti siya at sinabing, Shenlan, biro lang yun, bakit ka ba kinakabahan? Pinuntahan ko lang siya dahil inaalala ko ang kalusugan ng tatay ko. Tama na, sigaw ni Alex Dixon sa malalim na boses, bakit ka pumunta dito ngayon, ano ba talaga ang nangyari? Tumingin sa kanya si Dixon Yulong at tumawa, Alex,
Napakaraming taon na tayong hindi nagkikita, hindi mo man lang nirerespeto ang tito ko, maaga bang namatay ang mga magulang mo, walang nagtuturo sa'yo kung paano magiging magalang. Hindi na napigilan ni Jane Lewis at sinabing, ang mga patay ay malalaki na, pakigalang ang mga magulang ng aking asawa. Lumingon si Dixon Yulong at tinitigan siya ng ilang segundo, bigla siyang napangiti at sinabing, ito siguro ang asawa ng pamangkin mo, siyang na malaki na ang tiyan mo, malapit ka ng mga anak, di ba? Madilim at madilim ang kanyang mga mata, parang makamandag na ahas, talagang nakaramdam ng lamig sa buong katawan si Jane Lewis nang makita siya, hindi niya maiwasang magtago sa likod ni Alex Dixon. Naramdaman din ni Alex Dixon ang takot ng asawa. Kinailan niya si Jane Lewis sa likod niya at malamig na sinabi, wala itong kinalaman sa iyo. Natatakot ako na hindi ka pumunta dito ngayon para gunitain ang mga lumang panahon, tama? TSK, umiling si Dixon Yulong, kahit ano pa, tito mo ako at parte rin ng Dixon family, dahil napakasungit mo, I will get straight to the point. Pagkasabi niyan ay bigla niyang inangat ang ulo niya at matalim ang tingin sa mga tao. Magiging prangka ako, gusto kong bawiin ang pangangasiwa ng Lin's Corporation. Hehe, agad na tumawa ng malamig si Dixon Shenlan, Dixon Yulong, anong magandang panaginip ang nararanasan mo? Noon pa man, ako ang namamahala sa Lin's Corporation, sabi mo gusto mo ito pagdating mo, at ginamit mo pa ang salitang bawiin, para problemayin mo para malaman mo ang The Lin's Corporation. Idiniin niya lalo na ang huling pangungusap, na para bang pinaalalahanan niya si Dixon Yulong. Sinabi ni Dixon Yulong na may matigas na saloobin, ang tagapagmana ng Lin's Group ay limitado lamang sa mga lalaki sa pamilya mula noong sinaunang panahon, ikaw ay isang babae, at wala kang karapatang pamahalaan ang Lin's Group. Malamig na sinabi ni Dixon Shenlan, ako lang ang gumaganap na padre de pamilya. Ang kay Dixon ay ibibigay kay Alex sa hinaharap. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Hahaha, biglang tumawa ng malakas si Dixon Yulong sa kasumangot ng malamig. Alex Dixon, hindi ba matagal na siyang umalis sa Dixon clan, hindi man lang siya binibilang na miyembro ng pamilya, anong karapatan niyang magmana ng grupo ni Dixon? Nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon. Ngayon, sinamantala ni Dixon Yulong ang pagkakataong ito na kunin ang grupo ni Dixon habang lumalala ang kalagayan ng matandang master at hindi malinaw ang kanyang isip, malamang matagal na niya itong pinlano. Gayunpaman, ito ay tulad ng sinabi ni Dixon Yulong, iniwan na niya si Dixon at hindi na niya maituturing na miyembro ng Dixon clan. Ngumisi din si Dixon Shenlan, dahil gusto mong pag-usapan ang tungkol kay Alex, kung gayon maaari ko na ring i-settle ang mga lumang score sa iyo. Dixon Yulong, noong ipinatapon ka ng matandang master sa ibang bansa, inihayag na hindi mo na natanggap ang kanyang mga kautusan, ikaw ay hindi pinapayagan na bumalik sa Yansia ngayon ay bumalik ka sa iyong sariling kasunduan, lumalabas sa mga tuntunin ng pamilya ng matandang master bilang gumaganap na pinuno ng pamilya, ako ang lumabag sa may karapatan akong paalisin ka sa Dixon clan. Pagkatapos sabihin yun, malamig niyang sinaway, may tao, sipain mo si Dixon Yulong palabas ng courtyard. Si Dixon Shenlan ay palaging mabilis at mapagpasyahan, nang kaharap niya si Dixon Yulong, naging matigas din ang ugali niya at hindi niya hinayaang gumawa ng kalahating hakbang. Ang mga nakapaligid na gwardya ng mga Dixon ay biglang pinalibutan si Dixon Yulong, tinitigan siya ng may pag-iimbot. Agad ding humakbang ang iilang eksperto sa likod ni Dixon Yulong at hinarangan ang dinadaanan ni Dixon Yulong. Magkaharap ang magkabilang panig, ang kapaligiran ay parang bar aisles ng pulbura sa anumang oras ay maaaring sumabog. Nanunuya si Dixon Yulong at sinabing, Lin Shenlan, natatakot ako na hindi ako magiging madali para sa mga taong ito mula sa pamilya Dixon na pigilan ako, nandito ako ngayon para makuha ang pamamahala sa pamahalaan ng Dixon clan. Pagkasabi niyan ay nag-utos siya, lahat kayo, dalhin niyo rito si Dixon Old Master. Bantayan ang matandang master, ayaw din ni Dixon Shenlan na magpatalo, mahigpit siyang sumigaw, walang tagalabas na pinahihintulutang lumapit ng kalahating hakbang. Ang matandang master ni Dixon ay ang patriarch ni Dixon sa pamamagitan lamang ng pagmamaneho sa matandang Panginoon ay makokontrol niya ang legal na paraan ni Dixon. Pumunta ka, ikinumpas ni Dixon Yulong ang kanyang kamay, ang sinumang kumuha ng matandang master ni Dixon ay gagantimpalaan ng 1 bilyong yuan.
Agad na lumukso ang ilang eksperto sa kanyang harapan at nakipagbakbakan sa mga bantay ng pamilya Dixon. Ang magkabilang panig ay mga eksperto, at isang matinding labanan ang sumiklab sa looban. Ilang sandali, umuungol ang malakas na hangin, at lumipad ang buhangin mula sa mga bato. Natakot si Alex Dixon na masaktan si Jane Lewis, kaya agad siyang nag-utos, "Wu, magdala ka ng ilang tao at protektahan mo muna ang asawa ko. Pagbalik natin sa villa, sisanduan ka ng mga tao ko." Agad na lumabas si Wu sa labanan at tinawag ang ilang gwardya mula sa pamilya Dixon upang protektahan si Jane Lewis habang naglalakad siya palabas ng courtyard. Walang magawa si Jane Lewis kundi ang mag-alala na tumawag, "Hubby, kailangan mong mag-ingat." "Ayos lang ako," sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses. Pagkaalis ni Wu sa larangan ng digmaan, ang natitirang mga gwardya ng pamilya Dixon ay agad na nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Ang ilang eksperto na dinala ni Dixon Yulong ay nasa Golden Core Realm. Nadurog na nila ang mga gwardya ng pamilya Dixon. Ang isa sa kanila ay isang kalbong monghe na nakasuot ng dark yellow na kasaya at may 8 gallows sa ulo. Hawak niya ang isang gintong bakal na halo sa kanyang kamay, at ang halo ay sumayaw sa hangin, na binasag ang kanilang mga gwardya ng mga Dixon. Ang lahat ng mga bantay ng pamilya Dixon ay may pambihirang kakayahan, lalo na sa panlabas na lakas, na maihahambing sa ginintuang takpan ng kampana. Ang ordinaryong mga talam, sibat, at mga pamalo ay hindi man lang masakit sa kanila. Gayunpaman, ang mga gwardya na natama ng Golden Steel Pestle ay pinalipad na parang mga sandbag, ang ilan sa kanila ay pinutol pa ng husto at namatay on the spot. Nang makita ang kalbo na nagsimula ng masaker at ang mga gwardya ng pamilya Dixon na sunod-sunod na namamatay, si Dixon Shenlan ay walang katulad na pagkabalisa. Magkadikit ang mga kilay niya at sumasakit ang puso niya. Karamihan sa mga gwardya na ito ay mga disipulo ng pamilya Dixon sa mga henerasyon at tapat sa pamilya Dixon, pero ngayon, pinatay at nasugatan talaga sila ng kalbong ito, wala ni isa sa kanila ang mga umatras. Lahat sila ay nagsisikap na protektahan ang matandang master ni Dixon. Nagalit at nalungkot si Dixon Shenlan nang makita niya ito, ngunit hindi niya mautusan ang mga gwardya na umatras, kung hindi, nasa panganib si Dixon Old Master. Habang pinoprotektahan ni Wu si Jane Lewis at lalakad na sana papunta sa gate. Biglang tumingin si Dixon Yulong at biglang tumalon ang kalbong monghe palabas ng battlefield na parang kidlat. Ang Golden Steel Pestle sa kanyang kamay ay inindayog patungo sa tiyan ni Jane Lewis. Ang Golden Steel Pestle na huwad mula sa pinong bakal ay tumitimbang ng 7 hanggang 800 jin. Kasabay ng sumisipol na hangin, malakas itong hamampes. Natarante si Jane Lewis at gustong umiwas, ngunit huli na ang lahat. Susugod na sana si Wu para harangan ito nang biglang sumugod ang isang figura at sinipa ng malakas ang Golden Pestle. Buzz, isang metal na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang Golden Pestle ay sinipa ni Alex Dixon, gamulong ito sa langit at muling bumagsak. Ang monghe na may hawak ng Golden Pestle ay may dugong umaagos mula sa kanyang bibig. Nakatutok sa kanyang ulo ang gintong halo, hindi niya ito naiwasan sa oras, kaya napaungol na lang siya at tinanggap gamit ang 2 palad niya. Boom, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang Golden Steel Pestle ay parang Mount Tai na idiniin siya, parang bundok, nahulog ito. Halos hindi na napigilan ng monghe ang sarili, ang kanyang katawan ay umindayog, at ang berdeng ladrilyo sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabasag na, para siyang idiniin ng pilit sa lupa, ang kanyang mga binti ay talagang nakasubsob sa lupa, hanggang sa kanyang tuhod. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang lahat ng miyembro ng pamilya Dixon. Ang paglilinang ng kalbong monghe na ito ay hindi bababa sa yugto ng Golden Core, dalubhasa siya sa mga eksperto. At ang lakas ng sipa ni Alex Dixon ay maihahalin tulad sa isang mabilis na tren. Nakakakilabot, bago pa mabawi ng kalbong monghe ang kanyang balanse, ang figura ni Alex Dixon ay nakarating sa kanyang harapan sa napakabilis na bilis, tumalon siya sa ere at gumawa ng 360 degree spin kick papunta sa kalbong lalaki. Hinawakan ng kalbong monghe ang gintong halo gamit ang 2 kamay, walang oras para harangan niya ang sipa, nang makita niya ang talampakan ng isang naglalakbay na sapatos na lumalaki sa harap ng kanyang mga mata, nagpakawala siya ng isang nakakatakot na dagandong.
Kabanata 905, tumigil bigla ang dagandong ng kalbo. Para siyang cannonball habang pinalipad siya ni Alex Dixon ng may swoosh. Para siyang labanos na hinugot mula sa lupa, siya ay pinalipad ng biglaan at bumagsak sa dingding ng pesyo, na nagpapadala ng tumagos dito. Isa pa, hindi nabawasan ang bilis niya habang diretsyong lumipad palabas. Sa makapal na berdeng brick wall, isang butas na hugis tao ang nalikha. Matapos sipin ng kalbong lalaki, hindi niya alam kung saan siya sinipa ni Alex Dixon, mayroon pa ring ilang dagandong na tunog ng impact sa di kalayuan. Halata namang nabangga ng kalbo ang iba pang matitigas na bagay, at lahat sila ay natamba. Pagkatapos lamang ng isang dosina o napakalakas na putok, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli, na unti-unting wala ng mga tunog. Sa di kalayuan, bumangon ang ulap ng alikabok at mga labi mula sa isang nasirang gusali. Parang higit sa isang gusali ang gumuho. Mula sa malayo, may mga hiyawan mula sa karamihan, tunog ng busina ng sasakyan, at tunog ng mga sirena. Maliwanag, ang mga tao ay lubos na natakot. Sa isang iglap, ang looban ay nakamamatay na tahimik. Sabay huminto sa dalawang panig na nag-aaway, at napatingin kay Alex Dixon na may takot sa kanilang mga mata. Ang kasanayang ito, masyadong nakakatakot. Sa pamamagitan lamang ng isang sipa, nagpapadala siya ng isang eksperto sa yugto ng Golden Core na lumilipad, isa pa, wala man lang siyang lakas na lumaban. Sa hitsura nito, ang kalbo ay nasa matinding kahirapan. Hindi man siya mamatay, masugatan man lang siya at mapalayan. Sa pagkakataong ito, si Dixon Yulong na magkaroon ng pagbabago sa ekspresyon, nagtaas siya ng ulo sa pagtataka at kay Alex Dixon na may malungkot na ekspresyon tumingin. Hindi niya kailanman naisip ito, ang batang ito ay napakalakas kaysa sa naisip niya. Matapos sipin ni Alex Dixon ang kalbong ulo, tumalikod siya na may maliit na ekspresyon at humakbang papunta kay Jane Lewis. Miss, natatakot ka ba? Noon lang bumalik sa katinoan si Jane Lewis. Nagmamadaling tuma-NGO siya at nagtatakang tumingin kay Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na ganoon katigas ang asawa niya. Hobby, ikaw, nag-practice ka na ba ng martial arts kung saan? Tanong ni Jane Lewis. Ngumiti ng mapait si Alex Dixon. Saan siya nag-practice ng martial arts? Sa secular na mundo, ang mga taong ito ay naglilinang na. Ang mga ordinaryong martial artist ay hindi makatiis kahit isang suntok mula kay cultivator. Asawa, nasanay na talaga ako, sasabihin ko sa iyo ang mga detalye mamaya, ngayong nasa panganib ang lugar na ito, kailangan mong kasama kaagad si Wu at ang iba pa. Talagang natakot si Jane Lewis, mas nag-aalala siyang baka sumakit ang tiyan niya sa laban, mabilis siyang tuma-NGO at sinundan si Wu palabas ng pintuan ng bakuran. Bago siya umalis, nag-aalala pa rin siya sa kaligtasan ni Alex Dixon, paalala nito sa kanya, Hobby, kung kaya mo silang mga tuwiran, mas mabuting huwag kang gumawa ng anuman, marami sila, mag-ingat na saktan nila ang iyong sarili. Asawa, alam ko, ngumiti si Alex Dixon at uminit ang puso niya. Tumalikod si Jane Lewis ng 3 beses at umalis, lumingon si Alex Dixon at agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha, naging malamig. Inangat niya ang ulo niya at malamig na tinitigan si Dixon Yulong. Nang dama po ang nakamamatay na tingin ni Alex Dixon kay Dixon Yulong, naramdaman ni Dixon Yulong ang isang alon ng goosebump sa kanyang likod, parang may matinding pressure na idiniin sa kanya kaya medyo natarante siya. Gayunpaman, si Dixon Yulong ay isa ring tusong matandang Zorro, napatingin siya kay Alex Dixon at biglang pinagalitan ang mga bodyguard na nasa tabi niya. Anong ginagawa mo? Hiniling ko lang sa'yo na dalhin mo si Old Master at alagaan mo siya sa pwesto ko, pero inatake mo talaga siya, muntik mo nang masaktan ang asawa ng pamangkin ko. How dare you? Lumuhad ka agad at humingi ng tawad, sa pamangkin ko. Matigas ang boses niya, at mukhang galit. Gayunpaman, si Alex Dixon ay nanatiling walang sakit, at ang kanyang mga mata ay malamig pa rin. Ngumisi si Dixon Shenlan at itinuro ang mga namatay at sugatang miyembro ng team ng Armed Forces ng Dixon family. Dixon Yulong, stop acting, marami ka nang nasaktan sa mga tauhan ko, gusto mo pa bang umalis ng ganito? Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, ipinapangako ko sa iyo na hindi ka makakaalis sa pintong ito. Sinabi ni Dixon Yulong na may peking ngiti, Shenlan, hindi ko gusto ang nangyari kanina, hindi ako nakabalik sa Yan Capital sa loob ng maraming taon,
at ngayon gusto kong kunin ang matandang master para tuparin ang aking tungkulin bilang anak. Bakit hindi mo binibigyan ba ako ng ganoong pagkakataon? Cut the crap, hindi nahulog si Dixon Shenlan sa kanyang panlilinlang at malamig siyang pinag-uusapan, hinding-hindi ka hahayaan ng Old Master na kunin siya, at saka, kung gusto mong kunin ang Lins Corporation, huwag mo nang pangarapin. Nang makitang hindi niya ito binigyan ng anumang mukha, ang galit ay sumilay sa mga mata ni Dixon Yulong at siya ay mukhang walang katulad. Gayunpaman, may ngiti pa rin siya sa kanyang mukha habang sinasabing, Alex, ang nangyari kanina ay dahil hindi ko pinamahalaan ng maayos ang mga nasasakupan ko. Inatake talaga ng lokong ito si Jane. I really deserve to die. I will apologize to you, ngayon din. Pagkatapos sabihin yon, lumingon si Dixon Yulong at sinabi sa lalaking may buhok na malakas sa tabi niya, harapin mo ang kalbo. Oo, ang malakas na lalaking may dilaw na buhok ay isang dayuhang hybrid, agad niyang pinalabas ang ilang tao. Tinuro ni Dixon Yulong ang kanilang bodyguard na nakaluhod sa harapan niya at kunwaring galit, ang mga taong ito ay lumabag sa utos at nasugatan ang napakaraming armed forces team members ng Dixon family. Shenlan, kaya mo silang hawakan. Nasa iyo kung gusto mo silang patayin o putulin. Malamig nang umuso si Dixon Shenlan at iuutos na silang ikulong. Biglang humakbang pasulong si Alex Dixon, munting tita, tutulungan kitang harapin ang mga taong ito. Natigilan si Dixon Shenlan at agad na tuma-NGO, okay. Napatingin si Alex Dixon sa ilang taong nakaluhod sa lupa, ang kanyang buong katawan ay napuno ng layuning pumatay. Dahan-dahan siyang pumunta sa harapan nila at tumingin sa kanila. Hindi inaasahan ng mga taong yon na personal silang haharapin ni Alex Dixon, nagulat silang lahat, lumuhad sila sa lupa at nanginginig. Ngumisi si Alex Dixon sa kanyang puso, halatang gusto ni Dixon Yulong na iwanan ang karawahe para protektahan ang kanyang gwapong mukha at iwanan ang mga bodyguard na ito. Higit pa rito, espesyal na ibinigay niya ang mga ito kay Dixon Shenlan upang harapin. Nadama niya na ang Little Tia ay pinakamaraming bugbugin ang kanilang mga taong ito o mabali ang mga litid sa kanilang mga kamay at paa. Ang ganitong uri ng pagtrato ay pagpapahirap sa mga ordinaryong tao, ngunit sa isang eksperto sa yugto ng Golden Core, kahit nabali ang mga litid sa kanilang mga kamay at binti, ilang minuto pa rin bago sila gumaling. Ang mga ordinaryong sugat sa balat at laman ay sadyang walang magawa sa kanila. Kahit nabaliin nila ang kanilang mga braso at binti, para sa isang dalubhasa na may ganoong kultibasyon base, sila ay gagaling sa loob ng ilang araw, at kahit na gumaling sa parehong araw. Para sa mga taong ito, kailangan nilang gumamit ng mas espesyal na mga pamamaraan. Dahil sila ang mga tauhan ni Dixon Yulong, at lahat sila ay nasa Golden Core Realm, hindi nagpapigil si Alex Dixon at malamig na sinabi, dahil naparito ako para harapin sila, lampuin ko kayong lahat. Matapos sabihin yon, hindi na niya binigyan ng pagkakataon ng mga taong ito na mabawi ang kanilang pakiramdam, siya ay humakbang pasulong at biglang nagbigay ng paghihigpit sa kanila. Tinatakan ang lahat ng enerhiya, pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpalpal ng palad. Bang, 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 ang isa sa mga eksperto na nakaluhod sa lupa ay mabilis na sinampal ng ilang beses ni Alex Dixon, nataman ang Heavenly Spirit, Fate, at Zuanyuan Acupoints, at isang alon ng spirit energy ang pumasok sa kanilang mga acupuncture point. Nang inig ang buo niyang katawan, at bumagsak siya sa lupa sa sakit, parang patay na aso. Ang kanyang paglilinang ay ganap na nawasak, hindi man lang maihahambing sa isang ordinaryong tao. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dixon Yulong, ngunit bakas ng pagkamuhi ang makikita sa kanyang mga mata. Lahat ito ay mga eksperto sa Golden Core Realm, kapag sila ay lumaban, maaari nilang sirain ang langit at lupa. Ngayon lang, ang mga taong ito ay gumamit lamang ng kanilang mga kamao at binti upang harapin ang mga miyembro ng team ng Armed Forces mula sa pamilya Dixon, hindi man lang nila ginamit ang kanilang tunay na kakayahan. Kung talagang sabay nilang inatake si Alex Dixon, gaano man kataas ang cultivation base ng batang ito, napakahirap para sa kanila na harapin siya. Hindi nila akalain na ang lalaking ito na may apelyidong Dixon ay talagang sasamantalahin ng puwang, sinasamantala ang oras na ang mga dalubhasang ito ay lumuluhod at nagmamakaawa na bawasan ang paghihigpit. Abangan ang susunod na kabanata.